the power of the Lord. He will not be shaken. His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Oh, unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. To Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by
now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of Jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. 'Cause it won't make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Naimbag, good morning kakabsat, baro nga aldaw, baro nga parabor yan. Good morning sa atin lahat at isang mapagpalang umaga na tayo ulit nagsama-sama sa umaga nito at welcome ulit sa Panagsagana Group Devotion. Yan, good morning. At sa mga kasama ko, good morning. Yan, bumati kayo. Yan, sige, Ma'am Jenida.
Amen. Naimbag Thursday morning, kakabsat. Enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Mr. Ruby. And good morning po sa ating lahat. Pagpalang umaga po sa ating lahat at I hope we are tuning in and enjoy the God's Word, hearing God's Word this morning. Amen. Yan. At yun, kasama natin sa Google Meet si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, good morning sa iyo. Yes, good morning po sa ating lahat. At dyan sa studio, wala pa si Ma'am Sabel. Yan. Ma'am Bergie, marami ka ng utang sa amin, Ma'am Bergie. Wala hanggang Google Meet lang ako kasi laging maaga yung appointment ko. these Ayan. days. Katulad mamaya, may pupuntahan ulit na maaga. Yun, sige ma'am. Para may pasensya. Angel's Pizza kami mamaya. Alright. Wala na akong pera. Sagad na ako. Yan. Alright, sige. Dito tayo sa FB Live. Yan, we have 8 viewers for now. Yan. So, good morning sa atin. Kay Sir Ariel Pomecha, good morning po, sir. Ma'am Emilia Wayaway, good morning. Ma'am Geraldine Hofer, good morning. And Ma'am Elizabeth Narcisa, good morning. Ma'am Victoria, yan, good morning. And Sir Digno Velasquez, good morning. And kasama niya si Junior. Wow, Mera. Aga talaga ng ni Junior. Daig pa yung mga ibang working singles. Natulog. Yan. Good morning kay Ma'am Minchin Talangan. Good morning. And Ma'am Christina Kaabay. Good morning. Alright. Yan. And yan. Padagdag na padagdag ang ating viewers. Yan. So, please like and share. And yun, para ma-spread out yung word of God. And lalo na sa usaping natin, knowing God. Knowing God, that I may know Him, yung tema. So, kasama na din natin si Ma'am Sabel sa ating Google Meet. Ma'am Sabel, good morning sa iyo. Iyan. Good morning po. Naimbag ng agsapa. Iyan, Kada tayo si Ma'am amin. Sabel. Well, And ang yung faithful na laging nag-tune in sa ating Google Meet. Kaya mga working singles, if you have a Wi-Fi, yan, join kayo sa Google Meet. Sana tayo makikita yung link, Sir Mark? Sa GC daw. Yan. Pwede ba i-comment na lang? Comment yung link para maka-join. Sige nga, comment mo. Para baka iba wala sa GC or hindi nagsisend sa GC. Kaya din nila alam. Yan. Alright. So, comment po ni Sir Mark ang Google Meet link. Yan. So, join po kayo mga working singles dyan. Alright. So, tuloy-tuloy po yung pag-uusapan po natin. And I know is May. No? May na, Ma'am Jenida. Madadagdagan na naman yung taon mo, Ma'am Jenida. Incoming. Yan, wala ka pa rin ka-partner. Balik edad lang yan. It's just a number. Yeah, it's just a number. Dapat may plus 1 din, di ba? May partner naman sila, Ma'am Ruby and Sir Renzo. Bale, may representative na tayo this year. Baka next year Wala ka daw, Sir Don. Ah? Ano yun? Lalaki mo na daw. Ay, lalaki daw. Ayun nga, Ma'am eh. Kailangan talaga ni Leader Ma'am. mo na, mauna. So, maganda, unahin natin yung mga leaders natin. Tama ba, Ma'am Ruby? Oh, leaders ka rin, ah. Leaders first. Yeah. Unahin natin Yan. si Sir Christian sa si Ma'am Si Bridgie. Sir Renzo nga na una, hindi nga. Ayan, si Sir Henry. Yeah. Alright. So, yan. At, yan, sadyang bilis ng panahon, no? So, ilang months na lang is Christmas na naman, no? So, yan, kaya napaganda, no, na tuloy-tuloy po yung ating pag-aaral kasi hindi po natin na namamalayan ng panahon, yeah? So, yun, sa pag-aaral po natin, and mas nakakilala natin, no, ang Panginoon. Kaya napaganda na lagi tayo mag-tune in sa mga devotion, makinig sa mga hosts, upang sa ganun, tuloy-tuloy po ang padagdag po ang ating knowledge about sa Panginoon. Alright. So,
Yun, sige. Ako na muna ang babanat. Yan, para mahaba yung testimony nila, ano, di ba? Yung the newlywed. Yan. Alright, yan. So, tuloy-tuloy po yung ating topic, no? About sa knowing God in the time of crisis. Yan. No, kasi this is the last day na pag-uusapan po natin, no? About sa topic nito. Kaya, yun. Dito ulit ako sa text verse ko, no? Sa Psalms 46, no? Na kung saan, yan. Na kung saan, napag-aralan po natin to, na binasa ko, lagi ko to binabanggit, no, every devotion simula nung pagka-start nitong topic po natin ito. Kasi ang ganda po eh. Sabi nga dito sa, 'di ba, 40, kung babasahin niyo yung buong chapter, yan, kung saan napagandang basahin yan kasi andiyan yung comfort ng Panginoon. Siya yung nagiging refuge natin in the time of crisis. Kapag nakakailangan tayo ng tulong, andyan ang Panginoon, 'di ba? Na kung saan sabi nga dito, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. So, verse 10, no? Na kung saan, kapag kilala natin ang Panginoon, tayo ay maninindigan. No? Tayo ay maninindigan. Kaya, tayo bilang isang Kristiyano, in the times of crisis, syempre, andyan yung mga doubt na natin eh. Lord, bakit nangyayari sa atin to? Lord, bakit sa akin nyo pinasa to yung gantong problema, 'di ba? Meron faithful naman ako sa inyo. Then andyan na yung mga katanungan eh, 'di ba? Andyan na yung mga, pwede naman nyo ipasa doon sa mga backslider, 'di ba? Yan, sa mga kay Mark na lang eh. 'Di ba? Saan pwede nyo ipasa kasi, 'di ba? Andun na yung mga katanungan natin, pero tingnan niyo po sabi dito, be still and know that I am God. No, kung saan pinapakita na Panginoon at pinaparanas ng Panginoon, no? Pinaparanas ng Panginoon yung kapangyarihan niya, no? Kapangyarihan niya. Tingnan niyo po dito sa Psalms 147 verse 5. Psalms 147 verse 5. Sabi nga dito, great is our Lord and of great power. His understanding is infinite, no? Na kung saan makikita na natin ng Panginoon is makapangyarihan ng ating Panginoon and great power, no? And great power, and His understanding is infinite, no? Kasi minsan justify natin to eh, no? Na kunwari nakagawa tayo ng kasalanan, di ba, maintindihan naman ng Panginoon, di ba? Kasi sabi nila His understanding is infinite, di ba? Yan, di ba, maintindihan ng Panginoon. Hindi ko muna ibigay yung tithes and offering ko, di ba, maintindihan ng Panginoon, nagipit ako, di ba? So, doon natin makikita, no? Crisis ka na nga sa spiritual, pero yun yan, na kung saan hindi mo pa nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon, no? Na kung saan kapag ibibigay mo, kung susundin mo ang tithes and offering, no? O ibigay mo yan kahit walang-wala ka, andyan ang Panginoon eh, no? Na kung saan makapangyarihan ng Panginoon and He can provide, no? Na kung saan magpo-provide ang Panginoon, kaya doon mo makikita and mararanasan yung power ng Panginoon, 'di ba? Yung power, maraming beses ko na naranasan 'yan, no? Na kung saan yun, na kung saan sometimes nag-isip ako, wag ko nang ibigay kasi may paggagastusan ako eh. Yan, na kung saan mazizero yung zero balance ako kapag ibibigay ko ito para sa Panginoon. Pero yun, I still no, na kung saan binibigay ko pa rin ang para sa Panginoon. Kaya nakikita ko yung kapangyarihan ng Panginoon kasi sabi nga sa sa text verse na be still and know, no? Be still and know that I am God, no? Kasi yan, na kung saan maganda, sabi nga na rinig ko sa isang preaching, no? Na kung saan alam natin na meron tayong ginagawa para sa Panginoon kapag nararanasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, no? Na kung saan yun nga, na kung saan maganda at meron kang matetestify na nararanasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon, just like yung preaching ni preacher Abednego, no? Last night, no, sa Wednesday service po natin, no? Na kung saan makikita po natin yung kapangyarihan ng Panginoon, no? Na saan kapag nagsusulwining ka, di ba? Na kung saan
andyan yung power ng Panginoon na akala mo hindi makikinig sa'yo. Kaya parang, yun, um, ah, parang andun yun yung kwan mo na judgment mo na, ay baka dito makinig, no? Yun nga, kung saan, yun pala yung sisharean mo, di ba? Yun yung tatanggap, minsan iiyak pa sa'yo, di ba? Yung inaakala mo hindi makikinig. Pero andun yung power ng Panginoon talaga. Makikita mo. Kaya nga, tayo bilang isang Kristiyano na in the time of crisis, andyan ang Panginoon para sa atin. And andyan yung power ng Panginoon. Di ba? Na kung saan, alam natin, makapangyarihan ng Panginoon, pero magda-doubt pa tayo. Yun. Nagkakaroon na tayo ng crisis sa spiritually. Di ba? Kasi kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, malakas yung pananampalataya mo, di ba? Hindi tayo magda-doubt agad-agad. Hindi tayo magda-doubt sa Panginoon. Di ba? At andun yung na kung saan, mas kakausapin mo pa nga ang Panginoon di ba? In the time of minsan ginagawa natin doon, di ba? Kapag sagana ka, di ba? Hindi mo na kinakausap ang Panginoon, wala nang pray. Pero kapag andyan yung problema, baka night and day yung prayer mo, di ba, Ma'am Junita? Kapag andyan na yung crisis, wow, nagiging prayerful ka. Times of crisis, napaka-prayerful. Yun, doon na nagiging Bible prayerful. reader. Oo. Baka dito yung kasagutan ng di ba? Pero kapag sagana ka, ay, wala na. Wala nang Bible reading, wala nang prayer time, di ba? So, doon po na makita. Kaya dapat consistent tayo. Kahit andyan na yung blessing, kahit sagana ka, or may problema ka, still, kinakausap pa rin natin ang Panginoon. Di ba? Kasi, once na hindi natin kinakausap ang Panginoon, yun, nagkakaroon tayo ng crisis spiritually. And kapag nagkaroon tayo ng crisis spiritually, it causes death, no? Death, mamatay spiritual. Kaya hindi natin namamalayan, palay tayo sa church. Hindi po natin namamalayan na, yun, wala na tayo. Na hindi na tayo makikita or hindi na tayo nagsisimba. No? Kaya maraming ganyang Kristiyano. Kaya kapag, yun nga, kapag ini-encourage natin yung mga hindi na nagpupunta, mga backslider, yun, nahihiya na sila. Kasi alam na nila na nagkaroon sila ng crisis spiritually. And nagkaroon sila ng katanungan sa kanilang spiritual life. Yan. So, yun. At alam ko, dadagdagan ni Ma'am Jinida at marami siyang sasabihin. Alright, Ma'am Jinida, take it away. Ayan, Sir Christian, at tunay nga po na sa Book of Psalms, makikita natin dyan how David, kung paano in-address ni David ang Panginoon in times of his crisis. Yan, nung nasa Thursday, ang dami natin nabanggit dyan, may rock, may fortress, may salvation, di ba? Ang dami-dami niyang binanggit dyan. Doon niya nakilala yung Panginoon. Yan, nung panahon na nasa crisis si David. Yan, so, isa sa mga, nung nakaraan, ibinigay ko sa inyo yung life ni David. Yan, so, ngayon naman po ay bibigyan ko ulit po kayo ng isa na Bible character. Yan, walang iba kundi si Elijah. Kung kilala niyo po si Elijah, ang kanyang story ay mababasa po natin sa 1 Kings chapter 17 hanggang 19. And, pero syempre hindi ko babasahin lahat yan. Yeah, so alam naman po natin na si Elijah, siya ay propeta ng Panginoon. At alam po natin kung ano yung mga naging accomplishment ni Elijah. Yan, dito sa chapter 17, ito yung na-predict niya yung drought. Yan, so na-predict niya yung drought, and then napaka-famous niya napaka-famous ni Elijah. Yan, isa siya sa mga Israel's prophet na kilala. Yan, so, and dahil sa mga miracles na nakita sa kanya. And then, siya rin po yung ginamit ng Panginoon to restore yung, naalala niyo po sa Bible, yung kwento na na-restore niya yung bata na namatay, di ba? And then, nung nagkaroon din po ng showdown yun yung priest of Baal. Yan, siya rin yung ginamit ng Panginoon. And para i-prove na meron talagang Panginoon. Marami pong naging accomplishment si Elijah. And dito sa chapter 18, and makikita po natin dito yung pag-rebuke niya
and pag-rebuke niya kay King Ahab. And sabi diyan sa verse 18, and he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Yan. So, ito kasi yung meron silang naranasan. Siya yung sinisisi and ni King Ahab. Nasabi siya yung nagdadala ng trouble. And pero nirebuke siya ni Elijah. And sabi ni Elijah, ikaw ang nagdadala ng trouble sa Israel. And so nirebuke niya yung king. And so nirebuke niya yung king. So itong king nagsabi siya sa kanyang nagsabi siya kay Jezebel. Nagsabi siya kay Jezebel, and kilala naman po natin na si Jezebel and false prophet. And so nung nalaman ni Jezebel yung ginawa ni Elijah and nagpadala siya ng messenger and kay Elijah dito sa verse 19. And sabi ng Bible po dito sa verse 2, then Jezebel sent a messenger unto Elijah saying, so let the gods do to me and more also if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And sinasabi ng may threat siya na nanggagaling kay Jezebel. Yan, tandaan, si Jezebel po isang babae po yan. Sino po si Elijah? Si Elijah po ay, sabi ko kanina, famous siya at marami siyang nagawa. And then sabi dyan sa verse 3, and when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die. Grabe yung request niya dito. And grabe yung request niya dito. Sana kunin mo na lang ako, Lord. Di ba? And ewan ko lang kay Sir Hensi kung nung nagkaroon siya ng crisis, nasabi din niya ito. Nasabi mo rin ba, Sir? Hindi naman. Hindi naman. Umiyak lang. Pero hindi. Pero si Elijah sabi niya dito sabi niya, and he requested, grabe siya pa talaga ang nag-request. No? Diba, minsan pag may mga kabigatan tayo, may crisis tayo, di ba? Kaya hindi natin lalo na may mga nagsusuicide. Kaya nung panahon pa ni Elijah, meron pa ng ganito. Pero hindi niya naisip na siya yung kikitil ng kanyang buhay. Sinabi niya yun sa Panginoon. And he requested for himself that he might die and said, it is enough now, O Lord, take away my life. Yan, take away my life, for I am not better than my fathers. And so akalain mo yan na si Elijah mismo nakaranas din siya ng crisis sa kanyang buhay. Yan, so hindi lang physical, kundi emotional. And diba? Yan, so wala pong excuse when it comes to crisis. Lahat tayo nakakaranas ng crisis. Pare-pares namang tayong tao, diba? And sometimes may naalala ko yung sinabi ni Pastor, and sometimes bibigyan tayo ng crisis ng Panginoon and para makita mo kung gaano ka kalago, kung nasaan ka na, and kung gaano ka na kalago. And kasi tandaan po natin, yung sinabi po natin nung unang lesson po natin about sa knowing God in times of crisis. And sometimes yung crisis and ibinibigay yan sa atin ng Panginoon to make us stronger, and yun nga para makita natin kung saan na tayo kalago, dahil yung response natin when it comes to crisis, yun ay mahalaga kung paano tayo magre-respond in crisis. Yan din naman si Elijah po dyan. Paano po siya nag-respond? Nagtago siya Nagtago siya, tumakbo siya, he fled away from Jezebel, nagtago siya, pumunta siya sa juniper tree. Yan, nagpunta siya doon, and then hanggang sa hiniling niya sa Panginoon na kunin ng Panginoon yung kanyang buhay. And di ba? And so wag natin gagawin 'yun, kabayo. And dahil meron tayong great God. And then sabi diyan sa verse 5, and sundan po natin yung story, and as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And so ano po yung makikita natin dyan? And makikita natin dyan yung pag-care pa rin ng Panginoon kay Elijah.
And so makikita natin dyan yung provision ng Panginoon. And so in times of crisis, and makikilala natin na ang Panginoon, siya yung ating provider. And kung si Elijah nga, pinrovide ng Panginoon yung kanyang pagkain dyan. And kasi tumakbo siya eh. And yung Panginoon ang nag-provide ng kanyang makakain dyan. Then sabi dyan, and he did eat and drink and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. And so yung provision ng Panginoon. And di ba? And di ba kapag dumadating sa atin yung crisis financially, yan mga nakaraan, ang taas-taas ng gasoline, buti kayo bumababa eh. Tumataas ba ulit? Hindi. Yan, diba? And mga nakaraan sa sobrang taas ng mga bilihin, tumaas yung presyo ng gasolina, tumaas din yung mga bilihin. And naalala ko nung nakaraan one time nag-area ako, medyo nagutom ako. Nagutom ako, tapos nadaanan ko yung nagtitinda ng mga kakanin, mga turon. And so bumili ako. And so hindi ko alam na nagdoble din pala yung price niya. Nagulat na lang ako. Inaantay ko yung sukli ko. Inaantay ko yung sukli ko. Sabi 25 pesos lang yung dati. Tapos nagulat ako. Bakit? Sabi ko, kulang ata yung sukli. Yun pala, tumaas din. And imagine mo yung banana ko na 25 pesos, naging 40. Grabe na lang. There's crisis, di ba? Pero hindi ba natin nakikita na dumaan yung pandemic, dumaan yung mga crisis sa buhay natin. Pero buhay pa tayo hanggang ngayon. Bakit? Kasi yan yung provision ng Panginoon. Just like Elijah na pinrovide ng Panginoon yung kanyang pagkain. Kalain mo yun, nagigising pa siya dyan. Oy, gising ka na, kain ka na. Di ba? Because the Lord provides. Yan. So ganun din sa atin. Ang dami na akala ko nung pandemic, papayat na kaming lahat. Pero si Mark mataba pa rin eh. Because of the provision ng Panginoon. Di ba naalala niyo ba yung promise ng Panginoon sa atin? I will supply all your needs according to His riches in heaven. Di ba? And so minsan nga hindi lang yung needs natin yung binibigay ng Panginoon. And may mga minsan may mga wants pa tayo, may mga freebies na ibinibigay pa rin ng Panginoon sa atin. And so, kaya huwag tayong matakot in times of crisis. Bakit? The Lord will provide. Yan. So, hindi po siya nagtatapos yung pag-aalaga ng Panginoon kay Elijah. Then kung babasahin niyo diyan sa mga kasunod na verses hanggang sa matapos yung chapter na yan, yung Panginoon ang nagturo sa kanya, nag-guide sa kanya kung ano yung susunod na kanyang gagawin. Di ba? Yan. So, kaya ang gagawin lang po natin, andyan yung Panginoon, sabi ni Sir Christian kanina, sa verse 46, lagi nababanggit niyan every Thursday sa ating devotion. Yan yung immediate help. Yan. Andun agad yung Panginoon. Andun agad-agad yung tulong ng Panginoon. And sabi ko minsan sa tao, kahit sabihin mo na parang siya yung inaasahan mo na tutulong sa'yo in times na very pero sometimes siya pa yung hindi tutulong sa'yo. Pero yung Panginoon, maaasahan po natin yan sa lahat ng pagkakataon. Diba? And kaya ano yung gagawin po natin? Just obey and trust God, 'di ba? And pagtiwalaan natin yung Panginoon. So wag po tayong matakot dahil ang crisis dumarating yan sa bawat isa sa atin. And napakaganda nga na ano man yung crisis na darating sa ating buhay, yung panalangin lagi natin gagamitin niya ng Panginoon para mas lalo natin siyang makilala. Dahil ang Panginoon Diyos, meron siyang promise sa atin. Ano pong sabi ng Bible sa Hebrews? And I will never leave thee nor forsake thee. Yan. So, ayun yung promise ng Panginoon sa atin. And anak tayo ng Panginoon, gagawin po natin, i-claim po natin yung promise ng Panginoon. And kaya anumang crisis dumating sa ating buhay, spiritual man yan, physical man yan, financial man yan, si Christian kasi finances, walang crisis. Yan, pero anumang crisis yan. Anumang crisis yan. Paldo daw kasi lagi. Pero anumang crisis yan, wala exempted. Maski nga si David nga, si Elijah nga, nakaranas din sila ng crisis, di ba? Pero mahalaga doon yung response natin sa crisis. And then yung kung ano yung action natin.
Ang gagawin po natin is to trust trust God and obey His word. Yun lang, Sir Christian. Thank you, Ma'am Janita. Ayan. So, yun talagang makakuha natin, no? Na kung saan ang kapangyarihan ng Panginoon. And, yun, mag-trust lang tayo sa Panginoon. Mag-trust lang tayo sa Panginoon. No? Ang mahirap kasi, mas trust tayo sa, sa ibang tao kaysa sa Panginoon. Kaya, sa tao tayo kumakapit. Kaya din natin nakikita yung power ng Panginoon. So, alam ko naman, maraming isi-share tong mag-asawa na to, Ma'am Janita, no? Marami talaga. Sige nga, Ma'am Janita. A Ayan. crisis. Yan. So, How they overcome that crisis. ayan, sino nga una? Ay, si Sir Hensi muna. Ayan. Sir Hensi, take it away. Amen. Amen. Before, Saints. during, and Magandang after. umaga po sa ating lahat. Ha? At I hope na mayroon po tayong natutunan sa napakinggan po natin kay Ma'am Janida at saka kay Sir Dondon. And gusto ko lang naman din po i-share to since we're talking about crisis. Gusto ko din po i-share ito. Alam po natin na kung tayo po very observant, ay alam po natin kung ano po yung nangyayari sa ating kasalukuyan, sa ating bansa. At of course, yung global na kung tayo po ay very observant, ay nakikita natin na talagang this is now the last days. Nakikita natin yung mga nababanggit sa salita ng Diyos that we are facing or we are encountering yung mga makikita natin na talagang huling araw na. Kaya kailangan mag-asawa na. Kasi hindi mo alam bukas ay babalik ng Oo nga, no? Pero lang. May point ka doon, Sir Hensi. Kaya Huwag magmamadali, Ma'am Sabel. Ang nagmamadali, nagkakamali. Yawn. So, when we say crisis, is that unstable, dangerous, or crucial time event where this decisive change is impending, often with highly undesirable outcome. So, talagang unstable, dangerous. It is a very dangerous time, event na nangyayari sa buhay po natin na kung saan ay nagpapanik ang tao. Parang nung nakaraan lang ay tumaas lang ata ng 2 pesos yung crudo ay grabe na yung panic ng mga tao. Grabe yung pila doon sa Petron 2 pesos, biruin mo. 2 pesos. Grabe yung panic. Nag-cause ng traffic sa sa daan. So sabi ko, pwede namang pambihira. Pero kami, Mr. Ruby, meron kasi ako alam na hindi gaano. So doon kami pumunta. Doon sa Nagilian. So hindi gaanong mahaba. So mabilis lang siya Kasi kailangan din namin magpalagay kasi ubos na rin yung crudo namin. So kaya pumunta kami doon. So yung pag-uusapan din natin, since we are talking about, sabi ko nga po kanina, yung crisis, it's all about yung dito sa books, Ezekiel chapter number 22, verse number 30. So very short lang po ito. Sabi po ng Biblia, and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Therefore I have poured out my indignation upon them. I have consumed them with the fire, with my wrath. Their own way I have recompense upon their heads, saith the Lord. So dito natin makikita sa talatang ito yung kasalanan po ng mga tao during this time. Kasi ang mga tao during this time ay sa panahon po ni Ezekiel ay talagang sila po ay nagkaroon ng kasalanan, matinding kasalanan sa harapan ng Panginoon. Especially po ang kasalanan nila ay pagsasamba sa mga rebulto, Pagsasamba sa mga rebulto, the same time ay ang kasalanan nila ay yun nga po, very sinful ang panahon po na ito. Very sinful ang panahon po na ito na nakita, sinabi niya ng Panginoon na wala siyang nakita na isang tao na tumayo man lang, na nanindigan, na nagsasabi na ito yung dapat mong gawin. Ito yung kailangan mong manindigan sa tama. Kasi kung hindi ka maninindigan, ang sabi ng Panginoon during this time, kung maninindigan ka, I will not destroy that land. Kaya nga, alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, salamat na lamang po kasi meron po tayong simbahan
Meron po tayong salita ng Diyos na napapakinggan na kahit saan man tayo mapunta, like for example, me, no, sa aking trabaho, ay iba-ibang uri ng tao ang nandoon, ano po, sa construction, kasi nasa construction po site po ako. So, hindi lahat ano may Diyos, no? So, merong isang pagka tayo ay nilagay doon, so meron pong kumbaga maninindigan at instead na ang Panginoon ay maano siya sa mga taong iyon dahil nga yung iba wicked talaga ay nai-spare po, no, nai-spare yung lugar na yun because meron pong isang tao na naninindigan doon, meron pong isang anak ng Diyos na nandoon sa lugar po na yun. Ano po? Kaya nga po ang katanungan is that what does it takes for God to spare the nation, ano po? So papaano po ma-spare ng Panginoon yung ating bansa? Kung ang bansa po natin ay very wicked, kung ang lugar po natin ay very wicked, ang community natin ay very wicked, ang city natin ay very wicked, ang ating mga leaders ay very wicked, and they are wala silang kinikilalang totoong Diyos. That's why meron po tayo na tayo bilang isang anak ng Panginoon, ng trabaho naman natin para ma-spare naman yung ating bansa, ano po, para hindi ito po ay of course magalit ang Panginoon, hindi niya ito sisirain. Ay number one ay kinakailangan that prayer must be made, ano po. Kaya nga napakahalaga na ang panalangin ng bawat isang mananampalataya ay ipanalangin ang ating bansa at ang ipanalangin natin ng ating mga leader, ano po. Minsan may narinig din ako na very disappointed, Kristiyano ito. Very disappointed siya sa nangyayari, very disappointed siya sa ating presidente, sa ating mga leader. Sabi niya, ang panalangin niya is mapalitan siya. Ayan. So, iba-iba, no? Pero, for me din naman is ipanalangin ay maayos. Ano po? Which is nandoon yung panalangin mo na sana, Panginoon, ayusin mo. Bigyan mo ng maayos na kaisipan, bigyan mo ang leader na ito ay magkaroon siya ng takot sa Diyos, di ba? Para ang mga leader na ito ay magkaroon ng takot sa Diyos, hindi sila matatakot na magkurakot, di ba? Kasi kung tutuusin po yung inflation natin ngayon sa bansa natin, talagang very poor na, di ba? Yung 100 pesos noong 2018, ang worth na lang po ngayon ng ating ng 100 pesos ay, kung di ako nagkakamali, is 75 or 70, something like that, ano po. So, talagang bumaba yung value, di ba, ng pera natin. So, talagang crisis, di ba? So, kaya nga po, yung iba lumalapit sa kamay na patalim, di ba? Yung iba, easy money. Makapit sa patalim, di ba? Kaya makita mo yung balita, yung barimbira, lakas ng loob mo siya, nag-sign off the cross muna siya bago niya hold upin yung Arabo ata yung 5-6, pumasok yung 5-6 doon eh. Tapos yung lalaki kuha sa CCTV, nag-sign off the cross bago niya tinutukan eh. Gabayan nawa siya In Jesus' ng name. demonyo. So, makita natin dito that prayer must be made in 1 Timothy, very quick lang kasi very short lang po yung natin, po. 1 Timothy chapter number, saan na to? 2 verse 1 to 2. So sabi ng Biblia, 1 Timothy chapter 1 in verse number 1 to 2. The Bible says, tama ba to? Chapter 2, tama. Chapter 2 verse 1 to 2. Sabi ng Biblia, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in that authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Kaya nga po, para yung mga yung nasa gobyerno natin, like for example, yung mga wala naman ng hari nga sa atin, yung gobyerno, di ba? Yung ating presidente, yung down to the barangay hanggang sa barangay officials po natin, napahalaga that we must exhort them through prayers. Through our prayers ay maipagkalob natin sa kanila, maibigay natin sa kanila. Kaya nga, salamat kasi meron po tayong meron tayong mga kasamahan na pumupunta dyan sa ating kapulisan, pumupunta sa mga schools, nagtuturo ng salita ng Diyos, nananalangin sa loob ng paaralan, di ba? Na ipapakita natin that through prayers, mga kapatid,
ay natutulungan natin sila para yung mga nasa in the authority, they may lead a quiet and peaceable life. Hindi yung magulo, di ba? Hindi yung naglilid sila, maraming taong galit sa kanilang leadership. Maraming galit sa kanilang ginagawa because yung corruption is very high. Corruption is very obvious, di ba? Naharap-harapan na tayong niloloko, di ba? Parang ganyan. So kaya nga ang ating tungkulin bilang isang anak ng Panginoon is to pray for them. To pray for them to yung safety ng because kung merong prayer mga kapatid, ay ako naniniwala ay meron pong pag-asa ang ating bansa. Meron pa rin pong pag-asa ang ating gobyerno. Kasi minsan yung ibang tao pag ini-interview nila, may pag-asa pa ba yung ating bansa? Wala na. Pero ako naniniwala habang merong salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan na ibinabahagi natin sa kanila, na merong naninindigan to stand, sabi nga ng binanggit ko kanina, against the gap, ay mananatili, sabi po dito, to stand in the gap before men for that land that I should not destroy it, but I found none. Pero dito natin ipakita na meron pa rin pong naniniwala, meron pa rin pong naninindigan na isang anak ng Diyos upang ang galit ng Diyos, yung indignation ng Diyos ay mapalitan, mga kapatid, ay humupa dahil nga po meron pong nanindigan na anak ng Panginoon. Number 2 is para ang Panginoon, what does it takes for God to spare the nation, our country, is through preaching. Alam niyo po, napakahalaga ang preaching na mapakinggan po ng mga tao sa ating paligid. Kaya nga in Mark chapter number 13, very, very quick lang. Mark chapter number 13 in verse number 8. Ano pong sabi po dito ng Biblia? Mark chapter number 13 in verse number 8. The Bible says, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines and troubles that are the beginnings of sorrows." Kaya nga po sabi ng Biblia, "But take heed to yourself, for they shall deliver you up to councils, and in the synagogues you shall be beaten, and you shall be brought before rulers and the kings for my sake, for testimony against them." And verse number 10, ito yung po yung maganda. "And the gospel must first be published among all nations." Diba? Kaya nga po, maaaring ang tao ay, meron po yung binanggit ni Pastor Hill, I forgot na kahit na they are gagamitin ng Diyos yung mga against us, pero na mapakinggan pa rin ng tao yung salita ng Diyos. Maybe they are against us, pero nagagamit pa rin sila para mai-publish or mai-proclaim ang gospel. Kaya nga, ito po yung kailangan ng ating bansa. Ito yung kailangan ng bawat individual is yung gospel. Kaya nga maganda yung preaching kagabi, diba? Sabi ni Brother Negong, kailangan natin ng power ng Panginoon, diba? Kailangan natin, ano yun? Kalimutan ko na. Yon. Kaya may maganda may asawa, may nagpapaalala talaga. So, kung wala kang asawa, Konti pa lang may encourage na ako, Sir Renzi. ayaw magkukulit sa'yo, walang sa'yo magbubulong, ito yun. So, I encourage you. So, mind ng Panginoon, di ba? Kailangan natin ng mind ng Diyos kasi kung meron kang kaisipan ng Diyos, yung mismong kaisipan ng Diyos ay mai-transfer sa kaisipan at puso mo. May down to your heart, makukuha mo yung puso ng Panginoon, di ba? Ay talagang maiano mo. Wala kang kahit pinipili na maibahagi mo yung salita ng Panginoon, di ba? So may nakita kang dumaan, di ba? Pambira. May pagkakataon na pero bakit hindi ko sinare? Kaya kailangan natin yung humbleness na nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga kasi minsan ay kampante tayo, nakapag na tayo, okay na 'yun, di ba? Pero kapag isinapuso nga naman natin ang salita ng Diyos, nandoon yung isip at puso ng Panginoon, ay makakatulong yun na makita natin yung kapangyarihan ng Diyos ay bakit nasharan ko pala yung tao ito. Bakit? Kasi gamit through the power of God. Diba? So, and lastly, kasi ako nag-aantay po yung mga kasama natin sa Google Meet, and talagang pinagandaan po nila nung isang araw pa to. Di ba, sir? So, sabi mo ng Biblia, para ma-spare po yung ating bansa, ang Panginoon through God, what does it takes for God to spare our nation, our country, is not only prayer must be made, not only preaching, but praise was made. Kaya nga po, ang praise is to commend,
to applaud, to magnify, or glorify God for His perfections or works and yung kanyang character. Kaya nga po napakahalaga, no? And last verse na po ito na aking bubuklatin. Psalms chapter number chapter number 96 verse number 1, ano po? Buong buong chapter ito, pero ito na lang po. 96 verse number 1. Oh, sing unto the Lord a new song unto the Lord, all the earth. Sing unto the Lord, bless His name, shew forth His salvation from the day to day. Declare His glory among the heathen, His wonders among all people. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty, and before Him strength and beauty are in His sanctuary. Give unto the Lord, O ye kindreds of the people, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come into His courts. Ito na lang, verse number 9. O worship the Lord in His beauty of His holiness. Before Him all the earth. Yeah? So kaya nga, praise must be made, mga kapatid. Kailangan nating purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang perfection, sa kanyang character, sa kanyang yung kanyang graciousness sa ating buhay. Every day, maipapakita natin yan through, di ba? Singing, di ba? Through, sa lahat ng ginagawa natin sa kanya, we can be, yung mga ginagawa natin, of course, soul winning, di ba? Na lahat ng ito ay binasabi natin sa Panginoon, purihin ng Panginoon, di ba? Siya lagi ang credit, all glory, praises, and honor, di ba? Is belongs to our God. So, ito yung kailangan makita ng tao. Kasi minsan ang tao ngayon, kapag ang tao ay nagsalita ng yung credit lang sa kanya eh. Di ba? Ako lang to eh. Kasi magaling ako, di ba? Pero, yung credit palagi is dapat nasa Panginoon. Ano po? Kasi sa kanya naman galing lang lahat. Ano po? So, He must be praised, magnified, and glorified sa bawat buhay ng isang tao. Ako'y naniniwala, kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, ay nandyan yung habag ng Diyos. Iingatan pa rin ng Diyos ang ating bansa, ang ating syudad. Ano po? At kaya nga minsan ng Pilipinas, di ba, makita mo, grabe na yung corruption, pero bakit pa rin na parang tuloy-tuloy pa rin yung mga Pilipino, pero sa ibang bansa meron ng civil war. Di ba? Nagkaaway-away na sila doon, nagkakagulo na sila doon. Pero sa atin, meron man konti, di ba? Pero yung mga Pilipino, tuloy-tuloy pa rin. Kasi ako naniniwala na meron pa rin pong Kristiyano, may mga anak pa rin ng Diyos na nananindigan kung ano yung tama at kahit na nagkakaroon ng ganitong crisis, ay meron yung tiwala pa rin ay nasa Panginoon. So, yun naman po yung gusto kong ma-share at Sister Ruby pa pala, no? Si Ma'am Ruby. Sige. Si Ma'am Virgie pala. Si Ma'am Virgie. Sir Don. Si Ma'am Ruby na lang muna. Si Ma'am Ruby. Ma'am Ruby. Yan. Di bali nakapag-testimony naman si Ma'am. May sasabihin natin si Oo, yan. May share si Ma'am Ruby. And po, good morning po ulit sa ating lahat. Ano ba yung topic natin, Ma'am Jen? Knowing God in time of crisis. Crisis. And napapanahon. Sakto po yung lesson natin sa mga nangyayari sa atin. Kaya, isi-share ko po yung napagdaanan ko na crisis. Pero alam nyo po, dito po natin, totoo po yun, knowing God, makikilala po natin ang Panginoon sa time po na dumating po sa atin yung mga crisis, mga problema sa buhay natin. At recently nga po ay, yun po, naranasan ko po yun sa aking buhay. Ewan ko lang sa kanya kung naranasan niya. pero parang feeling ko, joke lang po. Pero napakabuti po ng Panginoon sa time po na yon. Kaya bago ko po i-share. Good morning po, Pastor. And po. Sa inyo. Sige lang. Morning, May Pastor. sasabihin lang ako sa inyo. Sige po. Ayan po. Dito po sa verse, sa Book of Nahum,
Nahum. Chapter 1 verse 7. Ano po, sabi niya po dito, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him." Ano po, at isa po, ito po ay naranasan ko po sa buhay ko, ano po, na napakabuti po ng Panginoon. Nung time po na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung nung time po ng preparation po ng wedding po namin, hindi ko po alam kung tutuloy pa ba. Kasi gawin, hindi ko nga alam, sabi ko, umiyak na lang ako. Kasi 11 na ng gabi, sabi ko, ah, hindi ko tawag dito, tawag doon, hindi ko sabi dito, sumbong doon. Parang hindi ko na kayang i-handle nga parang ganun. Kaya parang sabi ko, kaya sabi ko sa kanya, hindi ko alam, pray talaga ako sa Panginoon. Tapos, maya-maya, tatawag ulit, maya-maya, susumbong ulit. Kaya, parang hindi ko alam, parang ako lang talaga yung may problema. Parang hindi naranasan ni Sir Henry. Sarap tulog yan. Alas, ang ganda-ganda na ng tulog niya. Alas 4 na tulog pa din. Pero, alam niyo po, doon ko po naranasan at nakita yung kapangyarihan po ng Panginoon. Ano po, yung sabi nga ni Mama Jen, mag-uumpisa na, wala pa silang damit. Ay, dumating yung damit, hindi magkasya. Ay, hindi ko alam. Pero, salamat pa rin sa Panginoon. Ano po, na doon mo talaga makikita yung kapangyarihan ng Panginoon na God is still good even my situation or even your situation ay hindi po maganda. Ano po? At dito din ko nakita na dito sa Nahum na to, sa chapter 1 verse 7 na ito na even the hardest moment sa buhay natin, God is a safe place you can rely on. Ano po? Na makikita po natin na ang Panginoon po ang may kontrol ng lahat. Ano po? And He personally cares for those who trust Him. Ano po? At yun lang po yung may share. Thank you, Ma'am Ruby. Yan. Yan. So, yan. At good morning po, Pastor. Yan, Pastor. Good morning po, Pastor. Morning. May Morning po. liliwanagin lang ako sa inyo. No? Alam nyo, maganda ma-define nyo na maigi anong crisis ang pinag-uusapan. Okay, kasi dalawa yan eh. Spiritual crisis at saka material crisis. Okay. Huwag niyong kakalimutan yung sinasabi kong anong linggo nung umaga. Kung nakikinig lang kayo, kasi foundation yun eh. Kung nakikinig kayo ang tao, binubuo tayong dalawang being. Spiritual being at saka material being o physical being. Material is kasama na yan sa yung physical being natin. That's the material being. Okay? So dapat yan na maunawaan ng lahat, mga kapatid. Kasi pag hindi nyo naunawaan yan, madali tayong madistract ng material na bagay. Madali tayong i-distract ng ating physical being. Which yan talaga ang nangyayari. Tinan mo, samantalang pagka tayo ay nauunawaan na natin na ganyan. Kasi kaya nga, pinauulit-ulit ko sa inyo yon na dapat maunawaan nyo dahil foundation yon. Foundation yun eh. Pag hindi nyo naintindihan yon, again, madali tayong dalhin ng material crisis, material destruction, and whatever. Madali na tayong dalhin. Pero pagka
spiritual ka na tao. Kasi spiritual na tayo eh. Hindi lang natin pinapalago. Naintindihan niyo ba lahat? Pati kayong mga miyembro na nakikinig sa Facebook. Oh. Kasi pag spiritual ka, tinan mo, kahit anong distraction sa paligid natin, kahit anong crisis sa paligid natin, hindi tayo madadala. Di ba? Naunawan niyo ba yon? Hindi ka kayang dalhin. Kung mayaman ka, kung malago ka, yan sabi ko nga dyan sa comment ko, kung lumalago ka, malakas yung very strong yung spiritual man, kahit anong hirap sa paligid, hindi ka kayang i-distract, hindi ka kayang hilain, hindi ka kayang pilayin, hindi ka kayang pahirapin, hindi mo ramdam yung kahirapan. Bakit? Sagana ka spiritually. Sagana yung relationship mo sa Panginoon. Di ba? Nakukuha niyo ba yon? Hindi ka kayang anuin. Kaya nga dapat liwanagin nyo. Anong crisis ang nararanasan? Materially, spiritually. The worst, sabi ko dyan sa comment ko, pinaka-worst na crisis ay yung spiritual crisis. Pero kahit anong crisis sa paligid, pag mayamang ka, lumalago ka, sagana ka, spiritually, ay hindi ka kayang pilayin. Naintindihan niyo ba 'yon? Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Kaya Yes, dapat sir. uunawain niyo na maigi 'yon. Liliwanagin niyo. Kaya nga dapat, katulad yan, narinig niyo na sana nung linggo. Last Sunday ko pa preach yun. Pero sabi ko, parang nakikinig ako sa inyo, parang hindi kayo natututo eh. Dapat aralin ninyo. Unawain nyo kasi pag may preaching tayo. Kasi gusto ko talaga lumago kayo eh. Oo. Gusto kong lumago kayo, pero hindi kayo lalago kung hindi malinaw ang pundasyon ninyo. Linawin nyo yung foundation ninyo. Kaya nga nagtinan nyo yung mga preaching ko ngayon. Nagsisimula ako talaga doon sa pinaka-pundasyon talaga. Kasi paano mo makikilala ang Diyos kung hindi malinaw ang pundasyon mo? Pero pag malinaw ang pundasyon mo, madali mong kilalanin ang Diyos. Kaya nga tinan nyo yung tema natin ngayon. Anong tema natin? Kilalanin pa ang Diyos, that I may know Him. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kasi pinapansin. Marami din dyan, nakikinig. Hindi nila pinapansin yung tema natin eh. Dapat gumagawa tayo araw-araw ng mga bagay-bagay para lalo pa nating makilala ang Diyos. Kasi kahit anong hirap sa paligid natin, kung mayaman ka naman spiritually, hindi ka kayang pilayin, hindi ka kayang i-distract, hindi ka kayang pahirapan. So, yun dapat maintindihan natin mga kapatid. Magsisimula kayo doon. Kung sinasabi nyo sana, kung mayaman tayo spiritually, kahit kulang-kulang tayo materially, o kahit crisis tayo materially, pero sagana naman tayo, mayaman naman tayo. O kahit anong pandemic, kung wala man naman tayong pandemic spiritually, hindi tayo kayang i-distract. Oo. Tingnan nyo yung buhay ng Apostol Pablo. Di ba? Pinahirapan na siya, lahat-lahat, kinulong na siya, pinigilan na sila. Pero makita ninyo, hindi sila tumigil. Alam niyo, nakakalungkot. Ang dami kasi sa atin, mga miyembro. Sa totoo lang, hindi talaga nakikinig sa preaching. Dami. Kaya nga laging sinasabi ko sa inyo, pati dapat sa testimonies. Anong laman ng ating testimony dapat? Paano mo lalong kinikilala ang Diyos sa buhay mo? Yung paglago dapat natin. Dami kasi hindi nakikinig eh. Minsan nga, kahit kayo mga staff, di kayo nakikinig. Paano kayo lalago? Kaya makita nyo, nakakalungkot, bibihira, kukunti pa rin yung nag-i-involve. Tinan nyo naman yung bisita natin ng linggo. Crisis. So, ang nakikita ko, ang worst is spiritual crisis. Ang worst dyan.
Tingnan mo si Apostol Pablo. Nakulong na siya, pero masaya siya. Oh, nasa kulungan na yon, di ba? Pinapatay sila, pinapahirapan ng mga Kristiyano. Pero bakit mamaya-maya nakikita mo na naman, nagso-soul winning na naman sila? Bakit? Kasi sagana sila spiritually. Oh, malago sila, malakas sila, lumalago sila. Katulad yung sinasabi ni Kiray, ay kahit anong sabihin sa'yo, pagka malago ka, hindi ka kayang dalhin. O hindi ka uupo sa gilid at para ka ng kawawa. Hindi ganon. Hindi ganon. Kaya makinig kayo kasi mga kapatid. O, kahit anong sabihin sa'yo, kung maayos ang isip mo spiritually, maayos ang puso mo spiritually, hindi ka kayang palugmukin dyan. Hindi ka kayang palungkutin kahit sino, kahit anong sasabihin sa'yo. Kahit anong sinasabi sa'yo, pag malago ka spiritually, kaya mong dalihin yon. Ano sasabihin mo? Kahit anong sabihin nyo, basura lang yung sinasabi nyo. Basta ako, alam ko yung ginagawa ko. Bakit? Because you are growing spiritually. O, di ba? Kaya ulitin ko sa inyo mga kapatid, kung naiintindihan nyo yung mensahe nung 2 Sundays na yon na sinasabi ko sa inyo, palakasin nyo yung spiritual life ninyo. Palaguin nyo yung spiritual life ninyo. Sasabihin ko sa inyo, maglilingkod kayo sa Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, hindi tayo kayang i-distract ng paligid natin. Believe me. Oo. Magsimula kayo doon. Back to our foundation. Bumalik kayo doon. Sasabihin ko sa inyo, kahit na nung offer sa'yo ng Diablo, anong pipiliin mo pa rin? Spiritual life mo. Spiritual life mo. Kaya yan dapat ang palakasin ninyo. Palakasin natin. Yung spiritual man. Kahit na nung dyan, kahit na nung meron ka, kahit magdildil ka sa asin dyan, sasabihin ko sa inyo, hindi ka kayang pabagsakin ng Diablo. Hindi ka kayang palungkutin ng kaaway. Hindi ka kayang paupoy na lang dyan sa gilid ng kaaway. Kundi, mag-soul winning ka, magdadala ka ng bisita, mag-aakay ka, mananalangin ka. Bakit? Kasi maganda yung pundasyon mo eh. Oo. Huwag nyo kasing kakalimutan, ang tao talaga, binubuo tayo ng dalawang being. Spiritual being, physical being. Huwag lang yung physical kayo nakatuon. Because, sa totoo lang, most of us, nakafocus tayo sa physical na pagkatao natin. Kakaunti lang talaga nakakapansin sa inyo, sa totoo lang. O konti lang. Kaya nga nagsimula talaga ako sa pundasyon sa mga messages Pero ang problema, hindi masyadong nakikinig ang lahat. Yun naman ang kinalulungkot ko, sa totoo lang. Kaya makinig kasi. Makinig, kunin natin kung anong truth talaga, kung anong katotohanan. Because kahit anong gawin nyo, we will never, you can deny the truth. Pero mga kapatid, hindi mo pwedeng itanggi ang katotohanan. Tandaan natin yan. Pwede nating i-deny, you can deny the truth, pero hindi mo pwedeng baguhin ang katotohanan. So that's the truth. Kaya doon kayo magsimula. Sa totoo lang, doon kayo. Palakasin natin, palaguin natin yung spiritual life natin. Wag tayong masyadong focus sa natin. Material life natin. Kaya nga naganda loko-lokong natin. Bakit? Puro material na bagay. Pero mag-focus ka spiritual na bagay. Sabihin ko sa inyo. Sige, yun lang yung gusto kong ipaalala sa inyo na napakahalaga, sobrang napaka-importante yan. So, sige. Thank you po, Thank you, Pastor. thank Yan. Thank you po, Pastor. Thank you Thank po. you, sir. Yan.
So, yun. Actually, yan. Simula yung topic po natin, na pag-uusapan po natin, about sa spiritual crisis natin. So, yan. Per episode po yan. Yan yung pag-uusapan natin, yung foundation. And this is the last day of topic natin. And the new topic natin sa next Thursday na po. Yan. Maraming salamat po, Pastor, sa paalala. And, yun. Talagang napaka-encouraging, no? Na kung saan talagang sisikapin po natin palakasin yung very foundation, no? Kasi kahit ano po mangyari, babalik pa rin tayo sa Panginoon, and yan, no, kung saan mas makikilala pa natin ang Panginoon kung malakas yung foundation po natin, no? At yun, at Ma'am Bergie and Ma'am Sabel, yan. So next Thursday na kayo, kaya maganda-handa na kayo, ha. Yan. Ayan. Yan, lumusin nyo. And Sir Mark, yan, talagang maraming dapat sabihin si Sir Mark, di ba? Yan. Yan. So, 30 minutes. Nasabi lang ni Pastor. Yan. Kaya, yun, talaga tayo, we are so blessed, no, this morning na narinig natin coming from our pastor, no? So, kawawa Si yung Bishop, baka gusto niyo pakinggan Ay, si sige Bishop. po, sir. Amen. Yan, Grabing grabing yan, makarinig kami nakatira na. kami sa hotel, ayan, oh. Wow. Wow! Ganda ng kama niya, oh. Good morning, Sir Meshak. Yan, Sir Meshak. Grabing na niya, grabing yaman na niya. Wow. Sana all. Walang crisis. Good morning po. No crisis daw, Meshach. Yan. Good morning, Sir Meshak. Dito na raw siya kukuha ng mapapangasawa. Ay, pambira yan. Mukhang pastor, pupunta kami sa ano, ha? Saan yan? Ano sinasabi niyo, Isabel dyan? Parang makakapunta yung team prep sa Prohas, ha? Maraming iiyak kung dyan. Ay, maraming iyak daw dito, pastor. Kawawa daw po yung taga Baguio. Teka, may Bisaya din dito, Wala, ma'am. Yan. Alright, yan, Sir Meshak, good morning sa iyo. Yan, Mira. Sige po, yan. At yan, next meeting, maririnig natin si Ma'am Sabel, Ma'am Virgie, and Sir Mark. Yan ang maganda, dapat dumadami, di ba? Yan. Para, 5 minutes na lang kami ni mga host. Alright. Okay, sige, tayo ay magwakas sa ating panalangin, at thank you po ulit sa mga nanood, nag-tune in sa ating devotion. Alright, so sige. Sir Hensi, i-close mo sa prayer. Amen. Before I close in prayer, I would like to thank also sa katatapos lang Wow. wedding day po namin. Whee! Hindi po magiging successful ito kung wala po ang inyong suporta, panalangin, of course. At talagang very totoo yung sabi ni Pastor na once na pinalakas natin yung ating spiritual ay kahit marami tayong napapakinggan na negative. Amen. Kaya nga sabi ko nga sa aking asawa ng tawag ko Wow. Kiss! Ay, Kiss nga rat, kiss. Huwag kang magpa-apekto. Yes. Huwag kang magpa-apekto so kung ano yung napapakinggan mo. So meron tayong salita ng Diyos, and then sabi ko sa kanya, let's pray. So pinapray lang namin kasi pinapalakas ko yung niya. So marami kami napapakinggan actually, to be honest. Pero salamat talaga kasi meron ng ating pastor na nag-guide. Of course, yung mga kasamahan natin dito sa church, of course, nandito po kayo through prayers, and nandyan po kayo palagi to yung encouragement to each and every one of us. So, yun nga, tama yung sabi ni Pastor, palakasin po natin ang ating spiritual na buhay, para ma-encounter na natin yung mga bagay na ito ay hindi tayo mahihirapan at hindi tayo matatakot at mapaparalyze yung pananampalataya natin. So, sige po, tayo po yung manalangin na po. Kiss. Kiss daw Mamaya na yun, ma'am. Ibang na yun. Usapan. Okay, so bow your heads, close your eyes, and let us pray. Our gracious Heavenly Father, salamat po Panginoon Diyos sa umagang ito na aming napakinggan, na aming morning devotion sa Working Singles. Panginoon, salamat po sa presensya ng aking mga kasamahan nandito, at pagpapalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat po sa aming topic. Salamat po, Panginoon, sa leadership din po na aming pastor na patuloy, Panginoon, na naggagabay sa amin, Panginoon, sa kung ano yung buhay na dapat tatahakin ng bawat isa sa amin. Meron pong good example, Panginoon, na dapat naming sundan sa aming buhay, Panginoon. And pagpapalain niyo po ang Working Singles na madadagdagan pa po ang aming mga kasamahan po dito.
at mga kasamahan, Panginoon, na magiging kabahagi, mag-tune in, Panginoon, sa programang ito, Panginoon Diyos. Kaya tutuloy po na kayo po ang siyang manguna sa amin at patuloy na magtitiwala po kami sa inyo, Panginoon. At sa habang maghapon na ito, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, ang inyong mga anak, Panginoon, na hayo, pupunta sa area, sa mga magtuturo po, Panginoon Diyos, sa Good News Class. Pagpalaan niyo po sila, gamitin niyo po sila mightily, at patuloy, Panginoon, i-provide ang lahat ng pangangailangan, Panginoon. Ganun din po sa aming church, Father God, sa mga pangangailangan, sa aming building project, at sa lahat, Panginoon, ng mga needs, Panginoon, ng simbahan po namin, Panginoon, ay kayo po ang patuloy po na mag-provide, Panginoon. Turuan niyo po ang bawat isa sa amin, ng mga anak, na matuto, Panginoon, na bigay po namin, Panginoon, kung ano po yung tama. And salamat po sa kabutihan at pagmamahal niyo po sa amin. At tuloy niyo po ingatan ng bawat isa sa amin for the whole day. Bigyan niyo po kami ng excellent spirit. At patawad na rin po, Panginoon, sa mga pagkukulang, pagkakasalang nagawa. In Jesus' name I pray. Amen. Yan. Amen. Thank you and God bless us God all. bless Abay po. Yan. Thank you, Ma'am Isabel and Kape tayo. Ma'am Virgie. Oh, kape. Kapi. Ma'am Virgie, kape. Ma'am Verge. Enjoy.